Amen. Sa inyong kinaupuan, fasten yung seatbelt. Dahil napakahalaga po ang salita ng Diyos. Na minsan nililiglig natin ito. Alam niyo bakit nararamdaman mo ang Panginoon? Bakit kapag nag-worship tayo, nararamdaman natin siya, mga kapatid? Dahil yun sa salita niya. Dahil ang salita niya buhay. Ang salita niya, mga kapatid, siya yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was, sa simula ay salita, ang salita kasama ng Diyos, at ang salita niya ay Diyos. So kapag narinig natin ito, ginagamit yung lahat ng mga nagtuturo dito, nangangaral dito, umaawit dito, gamit yung salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. That is God itself na kinakausap ka. Kaso nga lang, marami sa atin, sa salita ng Diyos, ginawa tayo buring ng kaaway. Kasi kahit nandito ka, remember, hindi tayo naniniwala sa mga kagaya ng sinasabi ng reliyon na sa simbahan po ay walang demonyo. In fact, no, ang Panginoon na sa langit, nakikita na si Satan very near. Sabi niya, Satan, where art thou? Saan ka ba galing? Ang sagot ng demonyo, refrain from to and fro. Bakit panaog ako? Naghahanap ako na masisila ko. Naghahanap ako na sino yung madadaya ko. Naghahanap ako na sino yung susunod sa akin. You see, amen? Amen. So mahalaga po na maintindihan natin, maunawaan natin yung mga salita po ng ating Panginoong Jesucristo. A life lived more abundantly. Now, we misinterpret about abundance. Nami-misinterpret natin, pag sinasabi natin abundance, marami tayong pera. Kasi kaagad, lagi natin iniisip na abundant life is you have a lot of money. You have a lot of material things. Yun yung nakakalimutan natin palagi. Kaya hindi tayo nagiging masaya. Brother John. Bakit? We misinterpret it. Nami-misinterpret natin na ang buhay na sinasabi ng Panginoon na puno ng sagana, akala natin mga material na bagay yun. Now, do not misinterpret me. Yung mga material na bagay ay mga palamuti lang yan. Hindi talaga yan ang totoong abundance, Sister Chanel. Kaya nga nabibigo ang tao eh. Kaya nga napoprostrate ang tao eh. Kasi iniisip niya kapag wala na siyang pera, wala na siyang resources, hindi na siya pinagpala. May kausap ako? Na ngayon, susubukin ka ng Panginoon para maiintindihan mo kung ano ang totoong meaning ng abundant life. Kasi hindi natin naiintindihan eh. Hindi natin naunawaan what is abundant life. Ano yung sinasabi ni Jeremiah 29:11? Ang sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. This is one of the powerful verse. Kaya nga pagpasok nyo sa bahay namin, makikita mo yung Jeremiah 29:11. Pag bawat pasok ko sa bahay, maalala ko na may plano pala ang Diyos sa buhay ko. Amen. Kaya nagiging problema natin, matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, wala po tayong pinanghawakan na salita ng Diyos.
Naintindihan nyo? Kaya nagtataka ka sa iba, bakit yung iba, hindi ka nagsisimba yung iba eh? Bakit kaya okay ang buhay niya? Kasi yung mga taong yan, kahit na hindi mo nakikita na araw-araw nagsisimba, pero pinanghawakan nila ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pero hindi mo kasi nararamdaman yan. Bakit? Sulat lang yan eh. Pero pag laliman mo, mayroon pong espiritu dyan. Parang paniniwala mo na parang mayroong espiritu na nararamdaman ko. Pag nakakita ko ng malaking balindi, parang may maligno. Ang bilis mong maniwala kapag katakutan ng ang bilis mo maniwala pag pupunta ka sa cemetery, tumatayo yung panahin ko. May kausap ako. Ang bilis mo maniniwala pag nakakita ka ng kaibigan mong namatay. Tapos parang mo paparamdam sa akin. May kausap ako. Pero, ang salita ng Diyos, hindi po natin pinaniniwalaan. Na ang salita ng Diyos, buhay. Hindi lang basta-basta pangako. Remember, sinabi po ng ating Panginoon na may plano ako sa iyo. Pero ang nagiging problema, Sister Chanel, tayo ang gumawa ng plano. Kaya nabibigo tayo. Hindi kasi natin hinihintay ang plano ng Diyos. Gumawa tayo ng sariling daan. Kahit sinabi ng Panginoon, ako ang daan. Ha? Gumawa tayo ng sarili nating istorya. Ito yung totoo sa buhay eh. Maging realistic tayo. Pero nakakalimutan natin na si Jesus Christ pala ang katotohanan. Gumawa tayo ng sariling diskarte natin kung paano mabuhay at paano mamumuhay at nakakalimutan natin na sinabi ni Jesus Christ, I am the life. Would you say amen? Kaya na mag-prostrate tayo. Alam ng asawa ko, mas kinaganahan pa nga ako ng pagbalumpero. Ako yung taong baliktad. Hindi ko gusto na marami akong pera. Kasi pinamimigay ko eh. Pag may pera ko, pinamimigay ko. Pag wala na, pira na. Ganun lang. Eh marami nag-isip, may pera ko pa ba? Dati. Ganun lang ako. Kasi ayaw kong makatouch dyan eh. Sinubukan ako ng demonyo. Sinubukan ako ng Panginoon. Sinubukan ako ng mga kaibigan ko. Hindi talaga ako na-attach dyan. Kaya silamin mo pa ako dyan. Bakit? Kasi hindi ako ang nagpaplano sa buhay ko. Sino ang nagplano? Sino ang nagplano? Ang Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano ang plano ng Panginoon? To prosper you. Sabihin mo sa iyong katabi. Sabihin mo, may plano ng Diyos na payamanin ka. Ito yung nagiging problema. Kaya nga maraming na uto. Mag-born again tayo, punta tayo. Bless the Lord. Tapos, hinihintay nila yung preacher na gaganon sa kanya, pagpapalain kayo. Kulto. Hindi naman ganun. We misinterpret it. Kasi lagi natin nasa isip at yaman ang pag-usapan, marami akong pera, marami akong parinaritan.
Sino may sabi? Saan mo mababasa yun? Doon pinakita ng Panginoon kasi tayo, yung request ko palagi sa Panginoon, Panginoon, pakita mo nga sa mga yan kasi mahirap akong mangangaral sa iyong mga salita ang mga tao to see is to believe. Pakita mo nga yan. Para maniniwala sila kung ano yung sinasabi ko. Kasi ako, spokesperson lang ako ng Panginoon. Boses lang ako ng Panginoon. Kasi di naman pwedeng magsasalita ang Panginoon si Chanel. Tatato ka. Baka matayin ka pa. Sino yung boses na yun? Pag hindi mo na-identify yung boses na yun, delikado. Eh mamaya, demonyo pala yun. Chanel, tumalon ka. The very plan of God for you is to prosper you. Makinig kayo mabuti. Balikan natin yung Mark chapter 12. Nung tinanong ng mga Parisiyo, sino yung mga Parisiyo? Mga nag-aaral sa salita ng Diyos, mga nag-aaral sa mga utos ng Diyos. Tinanong nila ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ano ang pinakauna sa lahat ng mga utos? Gusto nilang bitagin si Jesus Christ. Tingnan lang natin to, parang nagpapagaling-galingan tong taong ito eh. Because they do not know that Jesus is the Christ. Yung Christ kasi, hindi yan apelido ni Jesus Christ. Christ means Messiah. Dinugtong na lang natin, Jesus Christ. Kaya akala natin, dapat talaga may apelido tayo. Chanel Toledo. Meron ka bang narinig na apelido ay Christ? Pangalan, Christian. Ha? Kristo. Mamay, Kristo. Pero wala talagang pangalan niya, Jesus Christ. Maraming pangalan, Jesus. Yung nagbibinta ng tuba sa amin araw-araw, Jesus ang pangalan eh. Nandiyan na si Manong Jesus. Nagdi-deliver doon sa aming kapitbahay si Bagood, si Luis. Buhay pa ba yun? Ha? Papatayin siguro. Tagal na kung hindi nakikita yung mga kapitbahay namin. Our lives are not accidents. They're guided by God's sovereign and loving purpose. Mayroon pong purpose. Bakit tayo naging tao? Kaya sabi ko lagi kay Jai, alam mo ba Jai na joker ang Panginoon? Sabi niya, bakit David? Tingnan niyo, 3 ko kayo mga anak. Tingnan niyo, iba-iba kayo. Pero unique ang bawat isa sa inyo. Hindi mo pwedeng sabihin, mas maganda ako sa iyo. Hindi. Bakit? Kasi joker na ang Panginoon eh. Gusto niya masaya tayo. Kahit kambal kayo, may kayong ibang katangian. Brother Samuel. Iba talaga, unique ang tao. Tingnan mo yung mga mukhang katabi mo. Ingat, huwag kang tatawa. Hindi po aksidente na tayo ipinanganak. Hindi po aksidente mga kapatid na tayo ay nagiging Pilipino. Mayroon pong plano, mayroon pong purpose ang ating Panginoon. The sovereign God and the loving God has a purpose for your life. Hindi ka lang basta-basta mga kapatid na lumabas sa biak ng kawayan. Tapos, yun na, naging tao ka na. Kaya nga, binibati ko yung picture ko sa Pilipino. Hindi ako makalimutan. Hindi ko rin sa makalimutan. Ma'am Ariula, dalagan, matanda. Sabi ko, ma'am, sa totoo lang, ikaw lang nagbigay ng tres sa akin. Pag tres kasi sa amin, 75.
Sabi, paano kita hindi tititres? Lagi mo akong kinukulit, lagi mo akong dinidibate. Eh kasi pag nagkamali, sa Filipino teacher, nakakalimutan talaga yan, nag-i-English at sa ma'am, excuse me ma'am, this is a Filipino subject. Sabi niya sa akin, bakit ka nag-English? Nag-i-English ka nga eh. Nagdidibati kayo palagi. Dinidili ko siya para mainis siya sa akin. Si maganda at si malakas, dito nanggagaling sa biak na kawayan. Sabi ko, ma'am, kung ganun pala, paano yan yung mga lugar na walang kawayan? Galit na galit si Paparila sa akin. Get out! Tignan mo, nag-i-English ka mo. Filipino subject ka to. Makulit ako. Alam ni Pastor Willie yan, kahit sa Bible School, pinapaiyak yung teacher namin. Mga Amerikano, dinidibati ko yan. Kaya kinakaibigan ako ng mga Amerikano. Makulit to eh, tapos dito ka na. Kaya minsan din silang kakasagot eh. Di ba? Hindi po aksidente ang buhay natin. Mayroon pong plano, may purpose ang ating Panginoon. Now, here comes. Balikan natin, bakit hindi natin naiintindihan yung plano ng Diyos? Gusto niyo malaman? Kasi may sarili kang plano. Kaya kung lumilihis doon sa gusto mo, ayaw mo. Diba? Tama. Nagdaan tayo ng mga anak lahat. May gusto ang magulang natin. Diba? Manidismaya ang magulang natin kapag hindi ka sumusunod doon sa gusto nila. Diba? Pero kung magiging magulang ka na, maiintindihan mo na ngayon. Kaya pala. Diba? Tinitingnan ko si Jair, sabi ko, kung naging lalaki siguro ko, maghahanap na ako ng pangpiyansa. Si Jaira sa lahat ng magkakapatid, parang harmless. Pero kahit naiinis na kasagan sa kanya, iigising pa niya. At doon namin siya namimiss. Pero kinakansawan ko siya noong nakarang araw. Pagdating ko, ba't ginawa mo? Ba't umiiyak ko? Nakabangga ako! Bakit ka nakabangga ka? Pagkakipag masad ako ng tarpaulin. LTO pass. Wala na, hindi na ako nagpalaga ng tarpaulin eh. Papakain sana ako sa Montera. Nakapasakal ako sa LTO. Diba? Nakabangga. Hindi ba ikaw umiiyak? Una, may insurance yan. Pangalawa, kaya pala tawag ko ng tawag sa'yo. Kasi may nangyari pala sa'yo. Ba't di ka tumawag sa akin? Tingnan mo yung likod ng lisensya mo. In case of emergency, call. Sino nakalagay ka na number? Sa'yo. Ba't di ka tumatawag? Nagpanik ako. Yun ang problema. Di ba? Wala yan sa exam. Wala naman dyan eh. In case of mabangga ka, meron ba? Sino nakapag-exam sa LTO? O nag-ano kayo? Nag-exam. Nalaman ko yun si Brother Sidley. Exam sila. Sabi ko, Tagalog ha, Tagalog. Sige po, ito yung ano. Ito. Ito yung answer. Pagdating doon, English. Pagbalik nila, Pastor, bagsak po kami, tatay. At bakit? Bakit kayo bagsak? Hindi ba sinunod yun?
English kasi sinabi namin, eh. Oh. Wala talaga. Tinanong pa sila ng tropa ko, English? Sigurado English? Oo, English. Ang yabang nila eh. Psalms 37:23. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Makinig kayo mabuti. Bakit kailangan natin na malugod ang Diyos sa atin? Kasi ito yung Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Na bakit kailangan malugod ang Diyos sa atin? Kasi ang Panginoon, Ama natin siya. Kailangan na malugod siya sa atin. Kaya nga, excuse me, lagi kong sinasabi na ang purpose ng blessing kapag pinagpala ka ng Panginoon, hindi lang yan sa'yo. Na makinig yung mabuti, susubukin ka ng Diyos sa maliit. Pagkatapos niyan, susubukin din ka ng Diyos sa malaki. Now, remember, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero tayo, nakikita tayo ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Psalms 37:23, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Kinalulugdan ng Diyos ang tao, mga kapatid ko, na lumalakad ayon sa Kanyang kalooban. So, ang ibig sabihin, pinagpala ng Diyos yung tao, amen, na sumusunod sa Kanya. Kasi, Ama natin siya. Kapag nagiging masaya ang Ama natin, mga kapatid, tingnan ninyo, nagiging masaya ako sa ginawa ni Jai. Kasi nag-deal kami. Sabi ko, kapag na high honor ka, na bubuksan ng Diyos ang pintuan ng langit at bibigyan ka ng sasakyan. Amen. Kahit wala akong pera. Pero dahil buhay ang salita ng Diyos, magtataka ka, mga kapatid. Paano nangyari? May kausap ako? Ha? Bakit? Kasi ang mga taong lumalakad ayon sa kanyang kalooban ay kinalulugdan ng Diyos. Makinig kay mabuti, huwag kang gumawa ng sarili mong plano. In everything you do, you need to put God first so that He will direct your life. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, dapat siya ang nasusunod. Siya ang nauuna. Diba? Kasi kung hindi siya ang nauuna, mga kapatid, amen, magkakaproblema tayo at the end of the day. Kaya nga palagi tayong nanibismaya eh. Di ba? Umabot ng maraming yung buhay ko, Brother Samuel, umabot ng napakaraming naging girlfriend ko. Kasi bawat tingin ko, magiging girlfriend ko yan. Ligawan ko yan. Kahit hindi kalooban ng Panginoon. 1 month lang, 1 linggo lang, hiwalay na kami. Meron pa ng 1 araw. Kinabukasan, hindi na kami. Nini-memorize ko ngayon ng mga girlfriend ko, yung iba hindi ko na maalala. Meron kasi ako naging girlfriend, lahat nag-iipon ako ng mga picture ng girlfriend ko, Brother Samuel. At nagiging problema, may naging girlfriend ako, sinunod lahat, sayang yung collection ko. Noon yun, noon. Noon yun. Dahil ang nakalipas ay di na maaaring galitan. Sa dinami-dami ng aking pinagay.
Panandalian naman, abdi na nagkagan. Ikaw lamang, Claudia. Ganun na. Nakita ko kasi yung Psalms 37 eh. Sabi ko, nagiging 37 yung girlfriend ko bago si Claudia. Hindi na kinaya 100 eh. Hindi na kinaya. Elementary pa lang ako, may girlfriend na ako eh. Yung kaibigan ko, yung ninong ni Jai, loko-loko yun. Grade 6 pa kami ha, grade 6. May kaligdi na. Si Christian. Ganun katindi yun. Yan yung mga markada ko noon. At salamat ay hinano tayo ng Panginoon. At nagiging bangungot yung mga nakaraan. Na mahalaga sa atin mga kapatid na unawain natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Na huwag tayong lilihis sa kanyang plano. Huwag nating kalimutan na siya ang daan sa lahat ng mga bagay. Amen. Siya ang gumagawa, amen, ng future natin. Hindi mo tayo gumawa ng future natin. Kahit anong gagawin po natin, wala pong mangyari. Madismaya ka lang, matitisod ka lang, manghihina ka lang. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan ang plano ng Diyos. Hindi mo naunawaan ang gustong mangyari ng Diyos para sa buhay mo. Kaya, hindi ka komportable. Pero, kapag siya ang namumuna sa buhay mo, dahan-dahan mo maiintindihan, mga kapatid, maging smoke ang buhay mo. Diba? Sinusunod mo siya palagi. Hindi ikaw ang nauna. Dahil kahit kailan, hindi pwedeng mauna ang karwahe sa kabayo. Kaya kung nalulugod ang Diyos sa atin, ibigay ng Diyos ang nasa ng puso mo. Kasi tandaan niyo ha, yung need natin, manalangin kayo sa hindi, bibigay ng Diyos yan. Tingnan mo hanggang ngayon, kahit lagi mo paulit-ulit sinasabi, wala kang pera, wala kang pera, wala kang pera. But bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Diba? Kasi yung need talaga natin everyday, di ba may mga panahon? Yung wala ka pa namang pera, doon ka mawawala ng gasol. Hanapin mo ngayon yung lahat na. Ibuti na lang ako, may hiling ako magtago ng mga kung saan-saan ang tatago. Maalala mo kung may tinago ako dito. Paak mga libro dito. Kasi si Claudia, magaling maghanap yan. Magaling maghanap. Di ba tinatago ko, nakikita pala niya. Tatawag sa akin, walang tayong gasol. Wala kang iniwang pera. Wala naman akong pera. Mayroon, may tinatago ka dito. Oo pala. Maganda minsan na may mga tinatago ka. Pero hindi yung tinatago na wala akong tinatago. Saksi ang langit, saksi ang nanay ko. Si Jai lang ang panganay ko. Yun talaga, pinanindigan ko yun. Yung isang kapatid ko rin, kakaiba yun, wala dito. Banatan na natin. Yung magiging anak niya, mas matanda pa yung apo niya. O, okay ka rin, Brad, sabi ko. Pumayo kang magpakarami ka. Matindi ka. Ganon. Ganon din talaga siya. Ako magagawa mo. Amen? John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal. Makinig kayo mabuti. Ano ang plano ng Diyos
mamuhay tayo na masagana. Di ba meron kasabihan, kapag magsipag ka lang, walang nagugutom kapag masipag ka. Kung hindi ka rin masipag, hindi ka rin magugutom. Yung mga taong grasa, pag nagugutom yan, alakad-lakad pag nagugutom, bigyan. Subukan mo mong bigyan. Buluhin ang tinda mo. O, bibigyan mo lang. Kakain ka sa Jollibee o kay McDo, may mga madudupis na bata, katok sa salit. Meron kahapon. Naalala ko kahapon. Nagbinta kami ng sasakyan kahapon. Sabi ni Jay, okay na. Naantay kinapita. Pagdating namin doon, may 3 bata. Pahingin po, birthday ko ngayon. Birthday mo ngayon? Hindi, ako po birthday. Sino ba talaga birthday sa inyo? Siya. Pahingin po. Dapat kami pupunta sa bahay niyo. Saan bahay niyo pupuntahan namin? Ikaw may birthday, kakain kami. Wala kaming pamhanda, kaya nangihingi kami. O, manlupit ka rin, ha? Sabi ko, sige, bibigyan kita ng panghanda. Susundan ka namin kung saan ka. Tapos, siyempre, nagtagal kami. Ako ituwan ta, saya-saya na lang 3. Saya-saya. Bigla na may tinaanan. O, saan ang bahay ninyo? Pupunta kami kakain. Wala kang kaming panghanda. Kung sabi ni Padre Junjun, ganito ko sa yan, Pader. Pader ang tawag ni Jun sa akin. Magmula nung nahuli kami. Diyan, Pader, ganito kasi yan. May script yun sila. Yung script nila, pag tinanong ka, wala kami panghanda, birthday ko ngayon. Kaya tingnan mo, kahit dinaanan natin, ganun pa rin yung sagot niya. Wala kami panghanda, birthday ko ngayon. Memorize eh. Di ba? So ang plano palagi ng demonyo, mga kapatid, nakawan ka. Ang plano ng Diyos, pagpalakin ka. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. And Jesus said, I have come that they might have life and have it to the full or more abundantly. Bakit gusto ng Diyos na pagpapalain tayo ng abundant? Kasi alam na kasi ng Diyos, mga kapatid, na kapag pinagpala tayo, ang kasunod niyan, nanakawin ng demonyo. Here comes, makinig kayo mabuti. Kasi ang problema ng tao, ano na kayo? Ang problema ng tao kapag pinagpala ka na, hello, nakakalimutan mo mag-pray kung paano proteksyonan yung pagpapala mo. Bakit? Kasi nag-enjoy ka na eh. Naalala yung sinasabi ko na meron kaming ditong umihi lang siya. Umihi lang ha. Salamat po, Panginoon. Bakit ganyan yan siya pag gano'n? Umiihi lang. Ang sabi niya, kasi may mga tao kasi hindi nakakaihi. Kaya tingnan mo ngayon, 80 anyos na ang sakit niya, prostate. Alam niyo, prostate, ang hirap umihi niyan. Ang sakit, ang hapdi. Pero nakakaihi pa rin siya. Buhay pa rin hanggang ngayon. Diba? Kasi plano palagi ng demonyo, pag pinagpala ka, Brother Ken, titirahin ka niyan. Nanakawan ka niyan, sisirain ka niyan, papatayin ka niyan. Yun yung laging plano. Kaya, ang buhay natin, mga kapatid ko, punong-puno ng pagpapala. Bakit? Kasi alam ng Diyos, mga kapatid, na makalimutin tayo. Alam ng Diyos, mga kapatid ko, na pag pinagpala tayo, nakakalimutan natin agad siya na pasalamatan, nakakalimutan agad natin siya, amen, na ibigay ang papuri sa Kanya. At kapag nakita ng demonyo yan, kung si Jenny pala, ang weakness pala niya. Ganitong itsura.
Yung mukhang may iniisip siya eh. Nagtitili-pati kami. Putulin mo muna yung iniisip mo. Bungad niya sa devotion niya eh. Sabi niya, magdidismaya tayo. Sabi ko, parang ano to ah. Alam ko wala pa, pero may iniisip ka eh. Huwag kang magsisinungaling. Focus ka muna, focus. Diba? Sabi ko nga kay Jai, maging abogada ka lang. Yung mga qualification mo, yung mga gwapo na iniisip mo, wala yan, susunod sa'yo yan. Diba? Pero kung hindi ka makapagtapos, ikaw yung susunod. Anong gusto mo? Magtapos ka? Hindi ko sinasabi, pagkatapos mo, mag-asawa ka na. May mga ganun kasi, anak, magtapos ka na sa pag-aaral, pagkatapos, pwede ka na mag-asawa. Huwag ka muna mag-asawa hanggat hindi ka stable. Kasi maghirapan ka rin. Kung gusto maghirap, okay lang. That's your life, man. Wala problema. Kaya ako, naranasan ko lahat magakin. Naranasan ko maging kargador. Nakwento ko nga sa mga kina-GP kanina, kina-Baden Jerome. 1994 pa lang, inikot ko na itong buong Cavite. Diba? Yung palingki pa noon ng Tansang, doon pa malapit sa simbahan. Alam ko, di ba? Oh, nakatulog ako dyan sa plaza ng Salinas. Salinas pa, hindi pa kilala mo sa amin yan, Salinas yan. Kasi lahat ng mga tinapa dyan, dyan yung pinakasikat. Oh. Naikot ko yan. Hagay! Ganitong, tumawid pa ko dyan sa tulugan, mayroong hanging bridge dyan. Oh. Hindi na ako nagagawin na dyan eh. Gusto ko lang puntahan, magpa-picture ako. 33 years ago. Tagal na. Kasi hindi ko alam, mayroon kami kinakainan na burger machine. Hindi ko alam kung Tejero ba yun. Mayroong burger machine eh. Hindi ko alam kung Tansa, Tejero, o Drisip. Kasi doon lagi yun, dala-dala namin, karga-karga namin yung mga saging sa elk. Gigisingin kami ng driver, burger machine na. Langit sa amin yung pagkakain kami ng burger machine. Kahit uyat ka, 3 days. Langit yun. Sino nakaabot ng burger machine? Parang tanda na pala talaga natin. Burger machine. Wala ng burger machine ngayon. Ha? Hindi, ito, parang nilalala ko, may burger machine dyan, malapit sa simbahan, ng 3C dati. Ako ba yun? Early 90s. Ikot kami niyan. Pagtag kami nagsaging. Kawit, Nobilita, Cavite City, Salinas, Rosario, Tansa, Naik, tapos 3C, Dasmariñas, iikot kami, GMA, memorize ko yan. Diba? Tapos may palingki-palingki pa dyan, kalimutan ko ng mga, mayroong mga area B, area mga ganon. Ha? Dasma yun? Oo, may mga area yun doon. Doon kami naghahatid ng mga saging, ganon, gulay. Kadiwa, market, o yun. Talagang, tapos yung Murion Esper, Tundog, batatan ng pano, ang tagog. Sarap din ang ano yun, damaan, gano'n. Ang dami kong karanasan. Kaya sabi ko, uuwi ako mag-aral ako, ang hirap na walang pinag-aralan. Mahirap, suntukan sa pero. Diba? Tapos naisip ko pang masarap mang pickpocket kasi may nagkikaibigan ako. Ang galing mag-ano eh. Pagbaba ng mga probinsyano sa,
Barko. Dikitan na, saan kayo? Dikitan, kaskaw sa atin yan. Lilibangin pa. Tatanggalin yung anit pa. Dikis Sabi ko, ba't ako magpupuyat dito? Ba't gagayaan ko kayong tropa ko? Pero sabi ko, pag nahuli ako, magka-problema din ako. Mahirap magnakaw. Eh hindi ko talaga na subukang magnakaw. Liban sa wallet ng mama ko. Wag na kayo, ano? Sino hindi nakaranas? Grabe. Sambahin kita. Yung hindi ka nakakuha ng pera sa wallet ng mama mo, imposible. Diba? Eh, may santo kami noon. Yung santo namin, nakatingin yung Sacred Heart. Yung picture niya, punta kami sa aparador. May hunos yun eh. Anong hunos sa inyo? Drawer? Paglingon ko ganyan, parang gumaganon. Magnanakaw ko naman. Sabi ko lang kay JC. Pag alas 6 na, sabi niya mama, mag-pray na, mag-pray. Ganun kaya ako mag-pray. Kaya siguro ako naging pastor sa pamilya namin eh. Sabi ko, mag-pray ako. Mag-pray ka. Eh, may altar kami doon, may rosaryo na. Sabi ko, naupo rin ako eh. Yung biilaw. Sabi niya mo, tingnan mo, biilaw yan, pag alas 6 na. Hindi patawarin mo. Bilis ko magbilang yan. Magaling lang yan. Lahat ng mga salo-salo, kapag yung araw ng pagkabuhay, sabi ni mama, suot ka doon, pag hagis ng bulaklak, swerte yan. Ilagay natin sa altar. Talagang siksik. Na, ito man. Pero parang bumbong yung katawan ko. Bulaklak pa yan. Yan si Lalay, wala pa yan. Pinagkulang yun eh. Hindi pa nang pala tayo mga dumating ang Santo Papa, Pap John Paul, bisikan. Sabi ng mga, punta tayo ng Maynila. Para magkaanak tayo ng babae. Ano ba? Sige, punta. Pagdating ng Redemptorist, baklakan. Bulas-bulas sa mga. Kailang magkanagpungol ko yun. Kapag nagpunas ka dito, pagpapalain ka ng Panginoon. Uy, nabuntis. Sabi ko, hindi kayo nakasalisit. Totoo ang milagro. Ano pinanganak si Lalay? 1980? Ha? 84? Oh. Ano ka dito? 1982? 83? Santo Papa? Yun yung plano palagi ng demonyo. Magnakaw, sumira. Patayin yung gana mo. Gana sa paglilingkod, gana sa pagpupuri. Nawawalan ka ng gana, mga kapatid ko. Bakit? Kasi may mga plano ka na hindi plano ng Diyos. May mga gusto ka, hindi gusto ng Diyos. Remember, lahat sa buhay natin dito, hindi na tayo. Not our will be done. Hindi na yung kalooban natin ang nasusunod. Sa Kanya lang nasusunod, mga kapatid ko. Kaya kung gusto mo ng abundant life, mga kapatid, dapat unawain natin yung Kanyang mga salita. Would you see, amen? This abundant life is not found in wealth or status, but in Christ. In Kristo lang natin matagtagpuan, mga kapatid. Kahit kung sasabi mo, kapag may pira lang ako, masaya siguro ako. Kung siguro may sarili akong sasakyan, okay na siguro. Kung siguro hindi na ako nagmamatli ng sasakyan, napakapalad ko siguro. Di sana yung mga mayaman, wala ng problema. Diba? Ano sa kaingingan yung pera natin? May kaibigan pa ako eh. Hindi na magkasya doon sa garahe nila yung mga sasakyan, sobrang dami. Hindi pa rin nasaya. Yung iniisip mo yun, sana magkaroon ko ng ganito, sana ganito. Sinumukan ko na yan. Naranasan ko na yan. Pera,
bahay, lahat ng gusto ko. Ganun pa rin eh. Pero kapag sinusunod ko yung plano ng Diyos, doon ko naramdaman yung satisfaction. Pero kapag sarili ko ang kalooban, hindi ka magiging masaya mga kapatid. Amen. Dahil ang abundant life, hindi mo matatagpuan mga kapatid ko sa mga bagay na nakikita mo o sa mga pera na nahawakan mo mga kapatid. Masusumpungan mo lang ang totoong abundance kay Kristo at hindi sa mga bagay. In Him was life. And that life was the life of all mankind. Saan ang buhay? Sa Kanya lang. Kahit anong gagawin mo, hindi ka magiging masaya kung wala si Kristo sa buhay mo. Diba? So, siguro dito, sige, mayroon siguro mas marami pang naging girlfriend sa akin dito. Oh, nagiging masaya ka? Diba? Nagiging malungkot ka ngayon. Bakit ang hirap eh? Lalo na mga kapitbahay mo. Hindi ex ko to. Dito ako dadaan. Nung naging pastor ako, tataas-taas ko ng ex ko pala yung kapatid ko. Anong hirap? Tapos, si Jai, maliit pa yan si Jai. Karga-karga ni Claudia si Jai. Hindi entrance. Yung si Jai, dati pala tumitigil sa usap ka pala sa ex mo, ha? Kargahin mo to! Bakit naman nangyari? Ba't nag-monster ka? Yung monster, nakita ko, kasalubong ng tatlong ex mo, ha? Kinausap mo, hindi ko kausapin. Wala akong magagawa. Tinatanong ako. Eh, yung isa pa naman, ay, ang cute-cute naman ako. Pero tingnan mo, mula noong si Claudia ang pinakasalan ko. And then to aspire. Bakit si Kristo kasi ang nasa sentro ng buhay natin? For in Him was life, and that life was the light of all mankind. Bakit? Mahalaga kasi na maintindihan natin na ang iwalag, ang buhay talaga kay Kristo lang. Would you see, amen? Kung wala si Kristo, madilim yung buhay mo. Madilim. Binata pa lang ako, naranasan ko na. Naranasan ko na nagiging military. Binata pa lang ako. Kahit anong pag-iipon ko, wala pa rin. Sabi ko sa kaya Jaja, pakasal na tayo. Ganun pa rin, nag-iipon ako, walang natitira. Imagine mo yun. Nung kinasal ako, 20 pesos laman ng bulsa ko. Totoo yan. Ako nagdi-decorate. Sipin mo yun. Ikaw yung kinasal, ikaw nagdi-decorate. Si Tonton, alam si Tonton. Parang balig-balig din yan eh. Lagay na naman, mga bulak-bulak. Magaling yan dyan eh. So, ito, ganito. Ilagay natin carpet dito. Ako nagmumotor, kuhan mga bulaklak, balik mga motor-motor ako. Walang kain. Tatanggapin mo ba? Tanggapin mo na. Gutom na. Hirap. Imagine mo yan. Wala kong pangbayad ng dinyo. May kaibigan ko patay na rin pang soldiers mo dyan. Opening. Sabi niya po, 3-5 na opening mo. Dagdagan mo, gawin ko ng 5,000. So, magkano damage mo dito? 20,000 pa sir. Sabi niya, bahala na sa buhay mo, uwi na kami. Sabi ko, Panginoon, huwag mo akong ipahiya. Hindi ko alam, di ba? Yung mga kapampangan pala,
Kapag umati ng kasal, kahit hindi nang pupunta para sa kanya, congratulations. May mga sobre. Nakita niya, hindi ako kumakain. Sa picture, nagtatalo pa kami. Tapos gumanon yung camera. Tapos pinahiwa namin. Walang kutsilyo eh. Pinahiwa namin sa tinidor. Mahalap tayo. At malala natin naman. Pero tingnan mo naman, sabi ko sa kanya, noong unang panahon, that was 2006, imagine mo, may video, may picture album, may video sa, anong tawag yan? Ha? Sa resort. Imagine mo kung naisip, ngayon hanggang ngayon, makikita nyo sa YouTube, may video ang kasal namin, may video. Wala pa si Sinli doon eh. Kaya si Sinli na Kristo eh. Di ba? Sabi ko, kahit magkaapo ako, makikita yung kasal namin dito sa YouTube. Di ba? Madudugtong yan. When we trust God and walk with the Good Shepherd, we stand firm in every season. Kahit sa season na walang-wala tayo, kahit sa season na magulo ang buhay natin mga kapatid, o kahit sa season na nanglalamig tayo, ang ating Panginoon ang siyang sasambahin pa rin sa buhay natin mga kapatid. Amen. Kahit anong mangyari. If anyone speak, we should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, we should do so with strength God provides, so that in all things God be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Sa Kanya lamang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Wala tayong sapat na kakayahan. Wala tayong sapat na lakas. Amen. God provides. And the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of the day. Kapag palang nagiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon, you're shining like a star. Diba? May awit yan. Shining like a star. Shining like a star. Pinapatawag ko, huwag kayo mag-alala, pagkakainin ko kayo. Huwag kayong mabahala. Bubusukin ko kayo sa tawa. This is the abundant life God has promised. Naniniwala kayo na mamumuhay din ng sagana mga kapatid? Dati-rati, wala tayong sasakyan. Ngayon, may sasakyan. Dati-rati, wala tayong cellphone. Ngayon, may cellphone tayo. Lagi yung tandaan, kiniklaim kasi yan eh. Mula pa noon, yung unang cellphone ko, that was year 2000, 25 years ago, 26 na. Yung 33 ko, libre, mayroon nagbigay sa akin. Lahat ng naging cellphone ko, hanggang ngayon, libre. May nagbigay sa akin. Bakit? Kasi pinahawakan ko ang abundant life na sinasabi ng Panginoon. At naiintindihan ko na ang abundant life hindi sa mga material na bagay. Yes. Kasi minsan kami misinterpret natin yan eh. Hindi po sa mga material na bagay, mga kapatid. This is the abundant life God has promised. Mayroon pong promise ang Diyos, mga kapatid ko, na buhay na sagana. Ano yung buhay na sagana? Yung maiintindihan mo. Yung pangako ng Panginoon. Yung maintindihan mo, yung plano ng Panginoon. Would you say amen? Yung sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you.
plan to give you hope and a future. Kapag naintindihan mo yan, mga kapatid, kahit walang laman ang bulsa mo, Sister Chanel, makikita ka ngayon ng Panginoon. Ito yung pinaka-powerful at kinikin mabuti. Ang pinaka-powerful dito, ganito. Kapag nalugod ang Diyos sa iyo, bakit malugod ang Diyos sa iyo? Kahit walang-wala ka, masaya ka, nagpupuri ka pa rin sa Kanya. Kasi naging problema natin, kapag walang-wala tayo, walang na rin magpuri. Walang pa ka natin Panginoon. Magpuri na sa Panginoon. Loya. Alam mo loya sa Cebuano? Yung loya, hindi yung luya na luya ha. Pag sinasabing luya sa hallelujah, mahina. Luya. Pero pag naiintindihan mo, sarap magpuri sa Panginoon. Yes. Anak ko Panginoon. Wala akong yan. Nakarang linggo lang. Last money ko. Binigay ko para sa Panginoon. Biglang naisip ni Brother John, gusto, bintagan lang natin yung sasakyan. Ayaw na natin mag-monthly. Mahirap na ako ng sasakyan sa'yo. Galing mo talaga mag-isip, ha? Tingin na natin yan. Last Sunday, last na yung pera ko. Ngayon, sa ako ng Diyos, pero naman. Kasi ang buhay ganun ha. May kausap ako. Minsan, natatakot tayo, kinakabahan tayo. Pero ang buhay pala, cycle lang. Ito ang aminin ko sa inyo. Alam, Mr. Janda, isa sa nagpapa-stress sa akin, inig kayo, hindi ko sasiraan tong ano na to ha. Isa sa nagpapa-stress sa akin, Brother Sinong, home credit. Amen. Kahit gabi tatawag sa iyo, kahit natalik ka, tatawag sa iyo. Lahat na lang na ginawa ng buhay mo, tatawag sa iyo. Kainis na to. Na-stress ako kung nagkasakit ako. Kahit nagkasakit ako, tawag pa rin. Pinapagalitan ko lang. Yung alam mo yung na-block kong number sa kanya lang, 200 na mahigit. Binibilang ko, dami ko na palang na-block. Meron tatawag pa rin. Pirang credit. Kung credit ka. Kaya ako may video credit card ako noon, hindi ko ginamit. Pero nung naintindihan ko ang buhay, boom! For the very first time, noong 2026 ng January, tinanggap ko yung credit card. Bakit? Kasi nabayaran ko na yung home credit. Matagal na. Kaya kung maaari, wala namang masamang mangutang. Kung maaari, debit card ang gamitin mo. Kasi kung anong mayroon lang dyan, yun lang yun. Pero kung may credit card ka, ang dipinsa mo yun. Just in case. Ba? Huwag kang mangutang na hindi mo pa alam kung kahit mayroong darating sa iyo. Kasi na-stress ka. At kung may stress ka, hindi ka na makapag-focus. Diba? Yun na lang lagi mong iniisip. Saka mainit na ulo mo pagkataon. Sino sabihan na kita wala akong pinaran? Galit ka ngayon. Sir, huwag ka naman magalit, sir. Tututawag naman, oo, yeah! Wala ka pang bukas. Wala ka akong pira bukas! Ganon ka na lang. Pero, cycle lang ang buhay. Would you say amen? Cycle lang. May mga panahon na may utang ka,
May mga panahon mo, wala kang utang. Amen? May mga panahon din mo, mangingutang kaya ko kasi wala akong utang. Oh, tapos na! Tapos na kang credit mo din sinon. Matutokso ka naman. Diba? Ang dami pa nagkakaw. Sir, no interest, sir. Bahala kayo dyan. Nagiging masaya ka no? Tandaan mo, ang buhay ganun lang. Hindi sa lahat ng panahon malungkot ka. Hindi din sa lahat ng panahon masaya ka. Ang importante, hindi ikaw ang nagplano sa buhay mo. Siya ang nagplano sa buhay mo. Live a life, mga kapatid, more abundance. Ang pagpapala ng Panginoon na hindi lang material na bagay. Ang totoong pagpapala ng Panginoon. Yung naunawaan mo kung sino siya sa buhay. Tayo lahat mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kita natin yung inawit nyo kanina. Amen. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na ating pinaglingkuran. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Minsan tayo ay nagbabago.